Simula nga po mga idol ng maagang malaglag ang Golden State Warriors, alam naman nga po ninyo na part-time muna si Draymond Green bilang isang NBA analyst ng TNT kung saan inilalabas niya dito ang kanyang opinyon. At syempre, hindi nga po dyan mawawala ang kanyang prediksyon sa NBA Finals. Ayon nga po sa kanya, naniniwala siya na mananalo ang Dallas Mavericks laban sa Boston Celtics sa loob ng 6 na laro. Gayong oras na nga ito ni Luka Doncic na magkampiyon at makuha ni Irving ang kanyang pangalawang titulo. Sinabi pa nga po ni Draymond Green na naniniwala siya na makukuha ng Boston ang panalo sa Game 1 since kakailanganin pa nga dito ng Dallas Mavericks na mag-adjust sa laki, haba at sa mga gagawing switching ng Celtics. Ngunit hindi rin naman nga ito magtatagal, gayong makakapag-adjust rin naman sina Kyrie at Luka para makuha ang panalo sa Game 2. At kapag tumabla ang serye sa 1-1 sa pagbabalik ng Dallas sa kanilang home court, diyan na nga magsisimulang mag-take over ang Mavericks at maaari nila itong gamitin para makaangat sa 3-1. Bagamat man makakakuha pa ng panalo ang Celtics sa Game 5, naniniwala nga si Draymond Green na matatapos ito ng Dallas Mavericks sa Game 6. Pero sa kabila nga po ng naging prediction na ito ni Draymond Green, naniniwala pa rin ang mga fans ng Boston na tatalunin nila ang Dallas Mavericks sa kanilang 7-game series, lalo pat healthy na nga at kompleto na ang kanilang buong lineup, especially ang kanilang best 6 sa pagbabalik ni Kristaps Porzingis. Well, napatunayan na rin naman ng Boston na bukod sila ang may pinakamalalim na lineup at bench, sila pa rin naman ang pinakatalentadong starters at 6-man na sina Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Jrue Holiday, Kristaps Porzingis at si Al Horford. Sa katunayan, hindi rin naman sa kanila naging problema ang pagtatamo ng injury ng kanilang big man. Yes, mga idol, kahit man bigla na lamang nagbago ang kanilang rotation sa kalagitnaan ng playoffs, nagawa para naman nga nilang dominahin ang kanilang kalaban. Kaya ngayon nga pong mas kompleto na ang kanilang rotation, sigurado nga po na mas gaganda pa ang kanilang ipapakitang performance. Samantala, matapos nga po mga idol na sabihin ni Rich Paul na tatanggihan ni LeBron ang kanyang player option sa Lakers, may ilang mga teams na nga ang nagsilabasan ngayon sa posibleng kumuha sa kanya. Kabilang na dyan ang Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers at ang Phoenix Suns. Maging ang Los Angeles Lakers, plano rin namang panatilihin siya sa kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha kina JJ Redick at pagkuha kay Bronny James at ang pagbuo ng mas malakas na lineup. Pero kahit ano man nga pong gawin nila, wala rin naman silang magagawa kung gusto na talaga nitong lumipat. Kaya ang nag-iisang paraan para hindi madihado ang Lakers ng sobra kapag umalis si LeBron sa pamamagitan muli ng pagkuha ng kanyang bagong kapalit. At ayon nga sa isang analyst, ang pinakamalapit nga pong player na pwede nilang makuha ngayon ay si Paul George, na questionable na rin naman ang future sa Clippers. Pero kung mas gusto nga ng Lakers ang saktong katandem ni Anthony Davis, kailangan nga nilang kumuha ng isang superstar guard na it's either si Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers o si Trae Young ng Atlanta Hawks na pareho rin namang available na sa trade market.